Nakakaloka talaga guys, yung eksenang ganap sa politika dito sa bansang Pilipinas. Parang literal na magmi-mix yung emotion mo. Kasi imagine, yung mga tao na tinuturing nating kalaban noon, yung opposition, yung mga dilawan na madaming binabatong masasamang tinapay kay Pangulong PBBM, sila pa pala guys, yung mga taong naghahangad ng mabuti matapos yung termino ni Pangulong PBBM ng matiwasay. So, ang hangad nila ay matapos ng maayos ang term ni Pangulong PBBM. Mas gusto nila si Pangulong PBBM na suportahan kaysa maki-align sila dito sa mga Duterte. At ito naman mga tinuturing nating kakampi nung panahon ng eleksyon, kagaya dito sa mga DDS, it turns out na sila pa pala yung mga taong kakalaban sa administrasyon ni Pangulong PBBM. Magbibigay ng threat sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga guys, parang nagkakaroon ako ng mixed emotion. Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. But then so far, inalala ko yung sinabi ni Pangulong PBBM noong campaign period na unity. Mag-unite tayo, walang kulay na dilaw, pula, red, and green. Pero hindi din naman natin choices na itong mga DDS, hindi natin choice na kakalabanin nila si Pangulong PBBM. Instead sana nakalabanin nila, no, bakit hindi na lang nila sabayan? Or, di ba, gumawa sila ng tama na para mga desisyon na tama para hindi overflow dito sa desisyon ng ating administrasyon. Anyway, feel ko lang guys, there's a small alignment between yellow tards, between the opposition at dito sa mga pulahan. Small alignment lang naman kasi hindi pa rin natin guys mababago yung critical thinking ng mga legitimate na mga dilawan na ang tingin nila sa mga Marcoses ay ubod ng sama, super sama na mga tao na kesyo mamamatay daw, ganito, ganyan. So, wala na tayong magagawa doon kasi yan talaga yung paniniwala nila. But then so far, para naman sa akin, siguro this is the time para mag-unite tayo. So, literal na walang pula, walang yellow, walang green dito sa paningin ng administrasyong Marcos. Ang pangit nga lang itong mga green, kinakalaban ang mga red. So, anyway, ito kasi guys yung eksena, si Trillanes. Yan, si Trillanes. Nag-usap-usap daw sila, ito, ng kanilang, sa kanilang grupo na pag-aaralan nila na suportahan ang administrasyon ni Pangulong PBBM. I mean, hindi nila pag-aaralan, kumbaga, napag-isahan na nila na gusto nila matapos ang termino ni Pangulong PBBM sa kanyang 6 years ng matiwasay, maayos at susuportahan nila ito. Kasi nga guys, kahit sa ang pahayagan naman ako nagbabasa guys, mas pipiliin nitong mga opposition si Pangulong PBBM kaysa dito kay Duterte. Kasi itong si Pangulong PBBM, never ever siyang nag-throne ng bad-mouthing sa kanyang mga kalaban. Instead na mag-throne siya ng bad-mouthing, ang ginagawa niya is gumagawa siya ng way para magkaisa tayo, patungo sa pagbabago. And then, hindi niya pinapansin yung bad-mouthing ng iba sa kanya. Kahit anong kulay pa man yan, ang ginagawa niya dyan is gumagawa siya ng way para yung focus niya ay doon lang sa kanyang goal na mapa-improve, mapaganda ang ating bayan. So anyway, meron ako ipapakitang video sa inyo guys na nagulat din ako na sinabi to ni Antonio Trillanes to the point na nasabi mo yan. Kasi di ba sabi mo, yung pinaka-nightmare na nangyari sa buong buhay mo is yung martial law. Pero sinabi niya na yung pinaka-nangyaring nightmare at ayaw niya nang maulit is yung 2016 to 2022 na talagang literal na nightmare para sa kanya. Anyway, papakita ko guys yung video para hindi na nga ako masyadong maingay. Nagugulat lang ako sa eksena ngayon, no? Anyway guys, hindi kasi ako makatulog. So habang nakikita ko tong vlog ni Christian Esguerra, sinendin sa akin to ni Takeru Miyamoto, sabi ko, bakit hindi ko na lang i-content? Para 'di ba magkaroon din kayo ng idea na hindi naman lahat ng dilawan ay kalaban natin. Pero guys, hindi ko naman sinasabi sa inyo na magtiwala agad tayo.
Kasi hindi pa natin alam kung sino yung siguradong kalaban at siguradong kakampi. Pero iisa lang ang alam ko dito na alam nyo rin na ang pinakasigurado dito si Pangulong PBBM is yung goal niya mapaganda ang bansang Pilipinas. Yung goal nilang, you know what guys, improve for the country, better economy, para ho hindi na, yung bansang Pilipinas ay hindi na maghirap. Anyway, ito yung video. Intelligence community, no, ng natong security forces. So tsaka doon sa sa mga network natin, yun din yung nakakalap natin. And wala namang ibang magtatangka no na patalsikin si President Marcos kung hindi itong kampo nila Duterte. Kasi pag napatalsik nila si President Marcos, ang upo si Sara Duterte, the Vice President. So, kumbaga, hindi mahirap i-analyze yun. Pero, as it is kasi, meron ng realignments na nangyayari. No? At itong grupo ng mga Duterte kasi talagang pumupustura na sila yung magiging dominant opposition party leading up to the midterm elections. So with that, yung dating opposition, baka maging independent opposition siya. So baka ganun ang maging linyahan dito, no? Or basta for sure, itong yung kampo nila Duterte, talagang na yan, they would be positioning themselves as the opposition. Okay. Ito nga pala, Senator, no? Na-monitor. Yes. Well, kami sa aming grupo, talagang ina-analyze namin yung sitwasyon, and we came to a conclusion na it's in the interest of the country na matapos ng Marcos administration yung kanilang termino hanggang 2028. Dahil pagka ito ay na-cut short at mag-assume ang Sara Duterte as president, babalik tayo dun sa 2016 to 2022 nightmare na I hope na talagang wag naman na nating pagdaanan muli, kasi para na tayong mga masokista noon kung ihangad natin yon, yung pangyayari na yon. So yun yung national interest perspective. So, 'di ba, hino-hope ni former Senator Antonio Trillanes na matapos ang term ni Pangulong PBBM. Hindi niya naman dinirect na sasabihin niya na tutulungan, pero yun na ho yung kanyang ibig sabihin, kasi ayaw niya na bumalik itong mga Duterte sa posisyon. And then, gago din kasi itong minsan si Trillanes, kasi sabi niya, diba dati na ang nightmare daw ay yung martial law. Well, syempre, election time yun. So, uso talaga yung labasan ng baho dyan. Pero, set aside natin yung sinabi niya na yun, kasi nagpo-focus na sila dito sa new things, sa current situation. So anyway, set aside natin yung sinabi niya noong panahon ng campaign period, kasi iba naman yung pinag-uusapan natin ngayon. So, yun na nga, lumalabas na ayaw nila sa mga Duterte kasi yun yung nagsilbing nightmare para sa kanila. Anyway guys, feel ko magkakaroon ng dalawang opposition, DDS at itong mga Dilawan. Well, parang triangle lang ang nangyayari dyan. Itong mga DDS, galit sa mga Marcoses. Tapos ang ibang mga Marcoses, galit dito sa mga Dilawan, at itong mga Dilawan, galit sa mga sa mga Duterte. Or else, pabalik. Itong mga Dilawan, galit sa mga Marcoses. Ang iba, hindi natin kasi alam guys pero nafe-feel ko talaga guys na magkakaroon ng dalawang opposition. Pero wag naman sana yung super kupal, no? Na kagaya nila Bongo, Aguirre, Harry Roque, nila Butanding, nila Bato, Robin Padilla. Yan yung mga kupal na senador Anyway, freedom naman nila yan if sila yung magiging bagong muka ng opposition. Well, pinapatunayan lang nila nang dahil lang sa confidential funds ay lumabas ang kanilang mga pag-uugali sa usaping West Philippine Sea, 'di ba? Mga iba pang issue. So anyway,
baka hindi natin alam guys, at as time goes by, na itong mga tinuturing nating kalaban, sila pa pala yung magiging kakampi natin. Pero hindi muna tayo magtitiwala kasi ang politika sa Pilipinas ay sala sa init, sala sa lamig. Anyway, yun lamang ho. It's me again, si Mali Sianyo. Nagbabalik na para sa ating panibagong video.